Hi everyone, welcome to World Vision's podcast, Usapang Makabata. I'm David Rioferio, Public Affairs Manager of World Vision in the Philippines. Today's episode is about lifelong learning for children and communities. Paano nga ba natin mapapalaking matalino ang mga bata at sapat na nga bang sila'y basta matalino lang? Our guest is Jomel P. Gitonzo, Director of Brigada Pagbasa Program, Education Technical Program Manager, and Regional Education Representative for South Asia and the Pacific of World Vision in the Philippines. Jet, welcome to Usapang Makabata. Hello David, magandang araw and thank you for having me here no sa podcast na ito. And of course, magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig at nanonood sa atin ngayon. Okay, ang una kong tanong, papakilala muna kita, no? Sa'yo na naman galing. Sino ba si Jet? Paano siya naging part ng education sector? At paano naging part ng World Vision later on? Um, Paano ba ako magsisimula? Ako ay isang guro by profession. So Uh-huh. I finished no Bachelor of Elementary Education. So teacher talaga ako by profession. So elementary ed. At una kong teaching experience ay sa isang maliit na eskwelahan, no? Tapos lumipat ako ng Lasal, stayed there for like 5 years, and then after noon, halfway of my masteral degree, na turo din ako sa Ateneo de Manila, uh, under Social Action Office. Doon nabuksan yung isip ko no about the realities outside the classroom. Na ang tingin ko kasi before parang ang ang education ay within the classroom lang. So doon ko nakita na may mga non-school factors din kasi nga social formation office talagang may engagement sa community. We work with local stakeholders. At after nun, after my journey with Ateneo de Manila University, nag-work naman ako sa Habitat for Humanity as the head of the youth programs. So doon, mas naging intense yung aking community development work. At nakita ko talaga na mahalaga yung role ng education in shaping our nation because our children spend no significant portion of their formative years in school. So nagkataon din no na after a year may nakita kong opening with World Vision. So yun no doon nagsimula natanggap as technical program manager at nagtuloy-tuloy I think started in with World Vision in 2015 hanggang ngayon nag-assume ng ibang role no as Education Technical Program Manager, naging Senior Manager for Programs, balik sa Education Technical Program Manager, and then appoint as Brigada Pagbasa Program Director, and then ngayon naman um, part ng uh, Global Education Advisory Group as Regional Education Representative of South Asia Pacific Office. At yun, no, tuloy-tuloy. At the same time, ano din, working with World Vision is not just work, but for me, it's really part of the ministry. Mhm. Jet, sa mga speaking engagements mo, no, madalas mo nababanggit yung dapat isang community ang kumikilos para Mhm. pangalagaan yung education ng kabataan. Paano Mhm. mo ba yun marirelate sa ginagawa mo ngayon Mhm. as Education Technical Program Manager? At ganun din ba yung perspective sa international scene? Actually, ang sinasabi ko lagi tuwing may, ngayon, no, kakatapos na ng training ko with DepEdCar, no, regional training to. Sinasabi ko lagi that the poor performance of our learners should not be viewed as a mere academic problem, but a developmental issue as there are school and external factors affecting our children's learning performance. So Mhm. hindi lang si school, hindi lang si kaya nga 'di ba sabi it takes a village to educate a child. Hindi lang si DepEd ang may stake no doon sa pagkatuto ng mga bata, pero yung buong community like how to uh, make sure na yung bata may access going to school, how to make them feel safe no pagdating naman sa bahay, yung mga bata ba ay free from any form of abuse. So lahat 'yun nakaapekto. May mga bata hindi naman cognitively challenged pero gutom, no? May iba naman na bata because of their family's lack of ability to support their children's educational needs, they're forced to drop out of school to work to augment family income. So, yung mga bagay na yun, mga external factors na hindi naman pwedeng tugunan ng eskwelahan lang. Kaya kailangan ng lahat ng members ng community magtulong-tulong para matugunan yon. At yung mga nakikita natin, no, based on my experience with other countries din na nakakatrabaho. For example, last March I went to Colombia, no? Mhm.
akala ko noon ang siksikan na ang overcrowded na classroom sa Pilipinas lang. But when I went to Santa Marta, Colombia, no, may marami din actually. Nagulat ako na ang daming private school. Yun pala, kinontract sila ng government para Aha. i-absorb yung mga estudyante na hindi na kayang i-accommodate ng public schools kasi nga Mhm. nila medyo costly mag-build ng another school. At the same time, issue din ang spaces, no, yung buildable Aha. spaces for school. So, yung reality yung nakikita natin sa Pilipinas, hindi lang ito dito nangyayari. It's also a reality in other countries. Kaya kailangan Itong talaga lahat magtulong-tulong to address those issues. So isa ba diyan yung itong Brigada Pagbasa na ginawa mo? It's a national movement. Hindi lang Mm. siya basta reading, tama ba? Yeah, oo. Kasi nagsimula ito actually doon sa reflection na ang dami-daming NGO sa Pilipinas. Actually, nag-check ako 2 months ago, parang may 260 NGOs Mhm. na nag-work for literacy. No? Pero based on the result of PISA, na nagsasabi na 1 out of 4 learners are not reading, no, are with comprehension. So, tapos sabi din ng World Bank, 9 out of 10 children are actually not in the reading proficiency level. Aha. So, sabi ko, bakit ganun? Sa dami ng grupo, pero parang watak-watak. So, binuo natin to, no, nung unang administration, nung previous administration, part ito ng Brigada Eskwela. And then, nung nagkaroon ng bagong leadership, pag-usap kami sa DepEd na baka pwedeng mag-expand na beyond DepEd, baka pwede na tayong gumawa ng talaga parang volunteer platform. So, binuo natin ang Brigada Pagbasa Partners Network, no, kasama mga private partners. And then, happy din ako kasi last May lang na-approve na yung ating proposal ng Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency. Naggawin ang Brigada Pagbasa as a volunteer program platform for literacy. So kung ang Red Nice. Cross, meron siyang mga volunteers trained to provide first aid, no, intervention. Ang Brigada Pagbasa ganun din. Hindi mo kailangan maging guro para magturo. Pero kailangan mo ng proper training para masiguro na yung ibibigay mong serbisyo sa mga bata ay naaayon doon sa inaasahan ng Department of Education para sa pagkatuto ng mga bata. So, yun, at the same time, resource development platform din siya dahil yung mga partners natin na hindi kayang pumunta kung saan nangangailangan talaga ng tulong, pwedeng mag-donate, sumuporta kay World Vision para mapadala yung tulong na kailangan nila. For example, yung ating partner na Telus International Philippines, no, parang 3 taon na yata silang nagmo-mobilize ng resources through their Mhm. Telus Day of Giving, no? Nag-raise sila ng resources para ibigay sa World Vision para ibili ng mga learning materials for identified last mile schools. So itong pinakahuli namin, I think September yon, nasa Lanao del Norte kami, sa Mindanao, na nag-deploy kami ng mga learning materials doon para sa mga last mile, sa mga students in last mile community. So ganun yung role ng Brigada Pagbasa. Para nga kami nagiging dating app, no? Para doon sa mga literacy champions who would like to help address poverty literacy in the country in the context of partnership. Oo, Jet, as you speak with various stakeholders, pare-pareho ba sila ng appreciation sa education? Halimbawa, ano bang maidudulot nito sa bata? At the same time, pareho din ba sila ng pagkakaintindi na ito talaga yung mga challenges na dapat nating tutukan. Kasi 'di ba, merong iba na pwede magbibigay lang halimbawa ng support once, which is okay. Meron namang bumababad talaga doon sa community in doing that. And ganun din ba yung nakikita ng mga kasamahan natin sa Brigada Pagbasa Partners Network? Mm. Actually, siguro kung ano yung pare-pareho doon, number one, lahat kami, no, nakausap ng mga partners na iintindihan na mahalaga ang pagbasa. Isa ito sa mga pillar ng lahat ng literacy, no, or skills, no, foundational skills talaga ang pagbasa. Kaya kailangan masiguro na yung mga bata bago umakyat, no, sa panibagong level, dapat nakakabasa yung mga bata. At nagkakaisa din ang Brigada Pagbasa Partners Network, mga members, doon sa pagkilala na ang edukasyon ay mahalagang input in human development. No, para kumbaga ano siya kung yung bata wala sa eskwelahan, later on apektado ang business sector din. For example, yung Philippine Business for Education. Kailangan Yeah. nila mag-invest sa education kasi pag yung mga bata hindi yan nabigyan ng quality education, gagraduate yan, no? At naging part ng workforce. Anong klaseng trabahador yan later on? So may Uh, ganong tingin, no? Iba-iba yung pwedeng agenda, pero pare-pareho ng pagtingin na mahalagang education as human development input. mm
baka pwede mong banggitin din sino pa ba yung ibang kasama natin dun sa Brigada Pagbasa Partners Network? Ah, At least ma-acknowledge yung mga mm. contributions nila. Sa ngayon, ang ginagawa namin, no, yung TIT Technical Working Group, of course, ang World Vision, andun din ang Philippine Business for Education, nandoon ang Philippine Business for Social Progress, ang PBSP, andun ang Angat Buhay, andun ang TELUS International Philippines. So, siya yung core team, no, na Aha. World Vision ay in charge sa project implementation. Ang PBED naman in charge with communications and policy advocacy kasi strength nila yon. Ang PBSP part din ng implementation. Ang Atbuhay naman for membership and secretariat, sila yung nangangalaga sa pag-orient, i-recruit ng volunteer, no? And sa ngayon, actually, David, nakaapat na kaming schedule ng orientation. Wow. At kasama doon ang, ano na, actually, pag tinignan mo nga, lahat ng yata ng private sector kasi nag-orient kami sa Association of Foundations na Hmm. binubuo rin ng maraming team. Oo, Nag-orient, yeah. nag-orient na kami sa League of Corporate Foundation. So another ano na naman yon, and then yung Zero Extreme Poverty, no, na team. So ano na nakailang series na kami, nakaapat na kami at may mga iba pang gustong humabol. And we are planning to launch this on July 31. No, talaga ano Mhm. to, parang blood compact na ng mga nag-yes, Yeah, no, yeah. para immobilize na, no, in preparation for the opening of classes this just July. Hmm. Yung mga nakakausap natin na youth, children, kasi alam ko malakas ang World Vision pagdating sa consultation with children, ano? Kasi we raise their voices, andyan ang child participation. Ano-ano ba yung mga nababanggit nila na problema, mga basic needs nila sa bahay, halimbawa bago pumasok sa eskwelahan? Mm. Number one, siguro ano din, ang una sa mga nakita namin, pangalawa, nutrition, no? Dahil sa poverty, may mga bata pumapasok sa school na walang laman yung tiyan. Aha. Ayun. Um, Pangalawa, access. May ibang mga bata, like sa mga last mile communities, maglalakad ng 3 oras just to get to school. So, nakakaano rin yun, nakaka-apekto din ng pag-aaral nila yon. May iba naman, dahil kakulang yung suporta ng mga magulang din. So, nakakakain kahit paano. Pero walang pambili ng mga gamit sa eskwelahan din. Kasi kahit sabihin mong libre yung matrikula sa DepEd, pero may mga ibang pangailangan pa rin. So, kinakapos, minsan Oo. baon, minsan walang uniform, minsan maawa ka, butas yung tsinelas. So, yun yung mga nakikita nating mga factors din na, syempre, pag tingnan mo naman, hindi naman dato ng DepEd yun. Yung mga ganun. Mhm. Kaya kailangan natin yung mga tulong ng mga partners para masiguro na yung mga ibang pangailangan ng mga bata na mahalagang input sa education ay natutugunan. Oo. Oo, bro, pag kumakausap kayo ng mga bagong partners, halimbawa, paano nyo sinisigurado na naiintindihan nila yung ganitong pangangailangan? Kasi halimbawa, pag sinabi mo, naglalakad yung mga bata ng ganitong kalayong distansya, baka minsan siguro hindi nila ma-appreciate agad. Mm. How long does it take for them to say, yes, I'll be part of this movement. Yes, I'll be volunteering or donating, mga ganyan. Ah. Ang maganda naman doon, David, actually, majority of the parties na nakausap namin, may experience na sa field, no? Yung may Okay. mga iilan na first time, so ang ginagawa namin, try nyo muna either mag-volunteer, may exposure. Kaya si Telus, actually, nagulat kami, akala namin one-time giving lang siya. Pero naging every year na yung pagbibigay nila kasi dinala namin sa area program talaga yung head ng CSR nila, no? At yun, no, talaga nagugulat kami every year may magi-email na magbibigay kami kasi nagmobilize kami ng resource at hindi lang doon nagtatapos, no. Yung mga employees din talaga nila, meron CSR activity na kagaya ngayon, no, pupunta every Saturday yung mga employees nila sa Baseco, no, Mhm. Manila, na nagtututor ng mga bata. So doon, no, ano yun, testament yun na naintindihan nila yung pinanggagalingan ng World Vision. Kaya tinatag yung Brigada Pagbasa para talagang mamobilize yung mga partners in addressing literacy gap para masiguro na walang batang may iwan. Oo, bro, sa pag-upo mo doon sa Congress, sa Senate, na pag-uusapan yung mga challenges ng education sa Philippines, meron bang mga hints bakit parang year in, year out, halos pareho yung problem? O di kaya dekada na binibigyan naman talaga ng solusyon, pero talagang sadyang may kulang? O ano ba, meron bang mga factors talaga na beyond our control as a nation, kung sakali? Ah, Siguro magsimula tayo doon sa konteksto ng Pilipinas. No, alam naman natin na, syempre, pag kinumpara mo sa Singapore, for example, napakalayo naman.
'di ba? Uh-huh. Geographically pa lang, 'di ba? May mga bata talaga na hindi naaabot ng 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 serbisyo talaga, yung mga natawag na last mile communities. Pero ako naman nakikita ko, nag-e-effort ang DepEd para maabot yun. At hindi naman kasi ganun kamura magpatayo ng school agad-agad, lalo pag challenging yung location. Nasa agenda naman yon na pinipilit tugunan. Napag-uusapan din sa mga meeting, like for example, teacher quality, no? May mga teachers na hindi pa sanay or bihasang magturo kaya nakaka-apekto Mhm. nito sa kalidad ng education. So, ang ginagawa rin ng DepEd kaya nga ngayon may training din ako dito sa DepEd kasi part ng inset nila yan, ng in-service training para Okay. masiguro na lahat ng mga teacher ay nabibigyan ng kaukulang pagsasanay sa pagtuturo para yung mga bata ay talagang matuto. Part din siguro ngayon ang nakikita ko din yung classroom, syempre, no? Lalo sa Uh-huh. urban, may siksiksikan yung mga dahil nga sa dami ng bata, no? Siguro yung magandang maintindihan ng lahat yung DepEd ang nakakatanggap ng napakalaking portion ng budget, no? Uh-huh. Ah, every year. Pero dapat nating maintindihan, pag dinivide mo ito sa total number of learners, napakaliit lang kasi yung classroom, no, tapos may problema pa tayo sa buildable space. No, for example, Uh-huh. pumunta ka ng urban area, for example, in Malabon. Gusto magpagtayo ng mayor ng classroom. Gusto magpatayo ng DepEd ng classroom. Pero walang pagtayuan kasi nga occupied na rin yung area. So may mga ganong may mga ganong issues talaga and then tapos pa may mga non-school factors pa. Kaya din ang sinasabi din natin no ng CSO sa Congress at sa Senate, wag lang gawin na school lang yung tingnan. Tingnan din natin yung community na dapat may reinforcement din ng community para ma-mobilize sila to support educational gaps. So Mhm. yan po, Mhm. ang experience natin, we also work with the mayors, Good. no? Yung Mhm. local school board, may local health board para matugunan yung problema sa nutrisyon ng mga bata kasi nga may mga bata talaga undernourished, malnourished pagdating ng school kaya hindi rin nagpe-perform, no? So we really work with local chief executives para tulungan ang DepEd sa pag-address ng mga gap na ito. Mhm. Pagdating sa paggamit ng technology, ang World Vision, meron din tayong mangilang-ilang programa, no, na nagpo-push nito. Yes, yes, of course. Ang tayo naman sa Brigada Pagbasa, we believe in the use of multimodal approaches no in of course teaching our children. So may mga dineploy tayong mga tablets no lalo sa mga last mile schools para Mhm. maka-access sila sa digital learning materials even without internet access. No, meron din tayong mga printed materials dun sa mga partners na nag-express na hindi kailangan namin printed learning materials talaga, hindi tablet kasi may iba kaming ginagamit para doon. So, we make sure na yung ating binibigay na support ay contextualized at Aha. talagang responsive doon sa needs ng ating mga learners. O, Jet, meron akong huling dalawang tanong. Ano. Una, Sure. sa paggamit ng technology, paano nyo ini-ensure na safe yung mga bata? Mm. Yun, kasi di ba, nagkalat yung online sexual abuse and exploitation of children. Mm. Actually, bago namin i-deploy yung mga tablets, nagbibigay tayo ng orientation. Actually, may module tayo na certified ng DepEd, yung personal safety life skills. No, Okay. nandoon yung child protection key messages at the same time yung online safety key messages. Ano yung mga dapat gawin, dapat iwasan para masigurong ligtas yung mga bata paggamit ng online platforms at ng digital devices. Ito ba, sapat ba na matalino lang ang bata o dapat meron tayong kaakibat na character building na tulad ng pinupush natin sa World Vision? Alam mo, David, may sinasabi nga tayo, 'di ba? Holistic development. So, yung intellectual well-being ng mga bata, isang aspeto lang 'yan ng ating pagkatao. So, sa World Vision, sinasabi nga natin, no, being a child-focused and Christ-centered organization, for me, parang nakakalungkot kung yung bata matalino pero hindi niya kilala si Lord. No? So mahalaga din na yung bata ay maka-Diyos at makabayan para siya ay maging isang productive citizen. So kaya din sa World Vision, hindi lang mahalaga na nakakabasa yung mga bata, pero mahalaga din na meron siyang life skills at the same time, siya, equipped on spiritual nurture activities para talaga masiguro natin na holistic yung development ng mga bata na hindi lang siya matalino academically pero siya ay matalino sa buhay. So yun yung natin David, no? Kaya nga sa World Vision, sa ating mga reading camp, no, kaya nga sasabihin natin, di ba? Educated for life. Yun na ang mantra ng education technical program, educated for life. So hindi lang siya matalino academically, pero dapat yung bata may life skills. So pinapasok natin siya ng climate change adaptation,
food security, no, na habang maaga pa lang alam na niya yung importansya ng agriculture, yung ating child protection, paano protektahan yung kanyang sarili, financial literacy, digital literacy, at kung ano-ano pang mga bagay na pwede niyang matutunan para maging safe at of course, ma-enjoy yung fullness of vision. Okay, Jet, siguro as a final message, baka gusto mong imbitahin yung mga organizations or individuals to join World Vision, lalong-lalo na itong Brigada Pagbasa movement natin. Yun po, sa ating mga supporters, no, marami pong salamat sa inyong walang sawang pagtulong sa World Vision. And we invite you to join us in our journey in ensuring that every child in our community will enjoy the fullness of life, no, through your support. And we also believe, no, in the education sector that education is an important unifying platform in addressing literacy gap. No? And through Brigada Pagbasa Partners Network, we provide avenues and platform for our partners to contribute in nation building by helping address poverty literacy in the country in the context of partnership. So we need your support. We need your prayers to ensure that everything that we're doing will have an impact in the lives and well-being of our children. Maraming salamat, David, for this opportunity, and to our World Vision family, maraming salamat po sa ating mga kasama dito at mga partners. Thank you so much, Jet, ha. Sa mga nanood, nakinig, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa isang Usapang Makabata. We leave you this prayer in Proverbs 22:6. Start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. Maraming salamat po, Jet. Thank you so much. Thank you, David. God bless you.